Praise. Ayun. Okay, ito ba? O, ito. Ito. Praise. Praise the Lord. Hallelujah. Siya nga po pala, nag-champion po si Brother Glenn sa palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Glenn. Hindi man lang tayo inimbita na siya pala ay may competition. Nakita ko na lang, may picture siya na kasama niya si Kuya Marvin at siya po yung champion po at ang kinanta daw niya ay Tatsulok? Ano ba yan? Kasi it's National Day ng Pilipinas. So, kumbaga yung mga yung competition nila is mga makabayang kanta. Ayan. So, nanalo po si Brother Glenn. Finally, nung nakaraang taon kasi na nandun kami, pang ilan ka? First runner-up. First. Ibig sabihin, second. Ibig sabihin, ikaw yung pangalawa sa champion. So, hindi niya tinantanan, champion na siya ngayon. Palakpan natin si Lord sa buhay naman ni Brother Glenn. Diba? Praise the Lord. Pag mga makabayan, ayan, susuporta. Susuporta ako, ayan. Kasi makabayan yung competition na yon. So, praise the Lord. Alam ni Lord ang pangangailangan mo. So, ikaw ang pinanalo ni Lord. Praise the Lord. Yung mga ganyan, we will celebrate the goodness of God. Amen. Sino nakapanood? Kasi hindi kami na-inform. Hindi ko alam kung di sumilip kami. Si manager daw si ate. Ayan. Sino nandun nung praise the Lord. Hindi mo hinakot ang buong mga kapatirang wala naman sa music team. Di umattend sila at pinanood ka sana. Diba? Pero anyway, praise the Lord pa din kasi nanalo. Diba? Binigay ni Lord yung blessing kay Brother Glenn. Amen. Happy Independence Day, Philippines. Happy Independence Day, mga kababayang Pilipinas, Pilipino. And we thank God because we are no longer oppressed and taken over by a country. Ilang panahon po na ang ating bansa ay sumailalim sa oppression. Okay? Sino nakakatanda ng wala naman panahon, hindi po panahon natin. Mami, anong panahon mo ang na-oppress? Wala na, 'di ba? Wala na. Okay. Sino ba? Si Papa ko, ano bang panahon ni Papa ko? Kastila ba or Hapon? Tapos last na ang Hapon. Okay. So, isipin mo 'yun yung we have been under the colony of many nations. Ang Spanish regime ay ilang taon? 300 plus yata na inano ang Pilipinas, and then so ibig sabihin we have been under the oppression ng mga bansa. And nung panahon ng Hapon, very hindi maganda ang pinagdaanan din ng mga kababayan din natin. Pero praise the Lord, we are independent. Amen. We're standing on our own, but we're still praying for the Philippines kasi hindi rin madali ang pinagdadaanan ng Pilipinas. Marami din po talagang nangyayari sa economy at sa politics. Hindi tayo politician, hindi rin tayo nakikisawsaw. We pray for the nation. And let us continue to intercede and pray for our nation, Philippines. Amen. And alam niyo po ba na ang topic natin ngayon ay may kinalaman sa independence. Independence bilang isang Kristiyano. Amen. So ang topic po natin ngayon, whom the sun sets free is free indeed. Amen. So ang independence natin ngayon ay independence sa kasalanan. Amen. And kung ang Pilipinas, may nag-intervene para lumaya ang bansang Pilipinas, sa panahon po natin bilang isang Kristiyano, bago ka lumaya, may nag-intervene muna. Because you are bound to hell, we are sinners, walang pwedeng magligtas po sa atin. But then, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. May nagpalaya sa atin. Amen. Yumuko tayo muli at manalangin. Let us allow the Holy Spirit to move in our hearts today. Heavenly Father, we thank you. We are beyond thankful because, Lord,
napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Even Lord, as I preach about this topic of freedom sa amin, Lord, ang kapangyarihan mong lumukob sa lugar na to so that I could share your words powerfully, with clarity, Panginoon, and Lord, maintindihan po namin ang Lord God, ang lugar kung saan kami nakastand ngayon. We are standing by your grace, O Lord God. Lord, marami pong salamat. We just worship and adore you as we listen to your powerful words. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. John 8:36. Therefore, if the Son... Sorry naman. Therefore, sabay-sabay po nating basahin. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Kapag ang anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, God the Son, praise the Lord. Nga pala, yung worship natin, nabibless ako kasi parang nag-usap lang kami ng anniversary natin nung Tuesday. Abay, parang anniversary na yung dating mga kanta kasi yung mga lyrics may kinalaman sa anniversary natin. It was the glorious presence of God. Alam mo yun, nandun na tayo sa lugar kung saan dinadala na tayo ni Lord sa preparation natin sa anniversary. Pero sa October po yung anniversary natin. But we're preparing. Amen. Hallelujah. So therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Kapag ikaw ay pinalaya, amen, mula sa kasalanan, mula sa bondages, kung ano man yung bondage sa buhay mo, malaya ka na. Ibig sabihin, pinalaya ka na. Sino pinalaya ng Panginoon? Pinalaya sa kasalanan. Sino alam niya, makasalanan siya. Hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Pero nung nakilala mo ang Panginoong Hesukristo, tinanggap mo sa iyong puso. Amen. Aba, yung last week na topic natin, you have unmasked before Jesus. Yung mga bagahe mo, yung mga bagay na dating ikaw, lahat ng yon, inilatag mo na sa harapan ng Diyos. At Lord, ayoko na nang nagpapanggap ako. Ayoko na yung pagpapanggap ko. Lord, heto ako makasalanan, wala akong magagawa. Kung wala ka, Panginoon, I acknowledge your presence. Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari mula ngayon at magpakailanman. If that was your prayer, Jesus reigns in your heart. Amen po ba? At kapag si Jesucristo na ang naghahari sa buhay mo, amen, you are free indeed. Hindi ka na bondage ng kaaway. Hindi ka na in bondage sa kaaway. Hindi ka na tinatalian ng kaaway at pinapasunod ka, pinapaikot ka ng kaaway. Hindi ka na pinapaikot ng kaaway. Are you with me? Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Wala nang karapatan si Satan sa buhay mo. Amen. Kapag yung mga kumpare mo, nagyayana naman ng inuman, pasensya na kayo. I was free. Amen. I am free indeed. Pinalaya na ako ng Panginoon. Hallelujah. Kung dati ikaw, ang kamay mo ay sa mga sugalan ka naman. Hello, yung kumbaga sa kating-kati ka na. Hello. Wala na ngayon. Hindi ka na mahilig doon. Wala na. Binago ka na. Binago ka na ng Panginoon. Are you with me? Kahit anong klaseng bisyo yan, wala na. Wala nang kapangyarihan ng bisyo sa katawan mo because you are free indeed. Amen po ba? Amen po ba? Kilala mo sarili mo kung saan ka pinalaya ni Lord. Pinalaya ka sa lahat ng mga masasamang gawain dahil ang Panginoon ay ginastify ka niya. Si Satan sasabihin, magnanakaw yan. Ay, mamamatay tao yan. Ay, babaero yan. Ay, ang daming accusation si Satan. Pero si Jesus sabi niya, inako ko na sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan niya.
Justified. Alam niyo yung justified? He stood before the Lord para sa'yo. Justified na kita. Nelia, justified ka na. Hello, Jericho, justified ka na. Kumbaga, binura na yung kasalanan mo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Hesukristo. Kaya alam nyo, si Hesukristo ang umako para ikaw ay lumaya. Amen po ba? Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. And when the Son sets you free, you are free indeed. Huwag mo nang hahayaan ang bulong ni Satan na i-condemn ka na, eto ganito ka, ganito ka, ganito ka. No more. Jesus paid. Amen po ba? He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone. Amen. Pero Jesus Christ paid the debt I could not pay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayaw niya ako mamatay. Ayaw niya ikaw ang mamatay. He died for you. Kailangan may mamatay para may lumaya. For your freedom mula sa clutches ng kaaway, Jesus died. So therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Ganun ka-powerful ang kapangyarihan ng pagpapalaya ng Panginoong Hesukristo. Sinong excited? Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Nasaan ako? Okay, next. Ayun, praise the Lord. Buksan natin sa John 8:31-32. Basahin natin. Prior verse yan bago niya sinabi yung 36 na binasa natin kanina. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Amen. Hallelujah. Una, may sinabi si Lord, if you abide in my word, and sabi niya, you are my disciples indeed. So salita ni Lord ang pinag-uusapan natin. Amen po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Kapag ang salita ni Lord pinag-uusapan natin, tayo po ay disciples ni Jesus. Amen. Kasi inaalam natin ang salita ni Lord. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Anong magpapalaya sa'yo? Ang katotohanan. Katotohanan na kapag ang salita ni Lord, which, alam niyo po ba na pinag-aralan natin last week that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino ang salita ng Panginoon? Siya din po ang Panginoong Hesukristo. I am the bread of life, sabi ng Panginoong Hesukristo. So you will know the truth, which is the Word of God na binabasa natin, and the truth shall set you free. Palalayain ka ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa totoo lang, very powerful ang salita ng Panginoon. Lalaya ka, kapatid. Amen po ba? Sino gustong lumaya? The Word of God. Palalayain ka ng Word of God. Salamat nandito ka, kapatid. You have attended. The Word of God will set you free. And who sets you free? Jesus. Bakit? Jesus is the Word of God. Amen. Hindi maintindihan ng mga tao. Pero alam niyo po, the Word of God is none other than the Lord Jesus Christ. Amen. This promise offers believers spiritual liberty by breaking the chains of sin and guilt. Sa pamamagitan po ng pagka nakilala mo ang katotohanan, the truth will set you free, na tatanggal po yung chains ng kasalanan sa atin. Pati yung guilt na nagkasala tayo, alam niyo yun, lahat tayo, we are all guilty of sin na ginawa natin. Amen po ba? Guilty tayo kung kanina lang nag-isip ka ng masama, kanina lang kung ang dami mong mga nabitawang mga hindi magandang salita, kanina lang, ang daming nilagay ng kaaway sa utak mo to stop you from coming to church. But praise the Lord, andito ka. Amen! So, nandito ka, alam niyo yun, ang sarap na maintindihan mo ang Word of God. Amen. So, diretso po tayo para maintindihan ninyo. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin?
Tatlo lang po yan. Freedom from the penalty of sin, freedom from the power of sin, freedom from shame and the fear of death. Pinalaya po tayo sa penalty ng kasalanan. Bakit po ba? Ano ba ang penalty ng kasalanan? The ultimate consequence of sin, o yung kasalanan natin, is eternal separation from God. Through faith in Christ, believers are no longer under condemnation and are reconciled to God. Ang ganda. Nagkasala tayo. We're bound to hell. Separation from God. Bakit? Hindi ma-stand ni God ang kasalanan. So, na-separate tayo ngayon. Pero, through faith, in the finished work of Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, nanampalataya ka, Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking puso, nanalangin ka ng ganon. Nagkakaintindihan tayo? Tinanggap mo si Lord. Ngayon, kung hindi ka pa nagpipray ng ganito, bago ka pa lang, hindi mo pa nagagawang mag-pray nito, kailangan mamaya i-lead natin kayo sa prayers. So sabi yung ganun dito, believers are no longer under condemnation. Kahit ano pa yung kasalanang nagawa natin, we're no longer under condemnation and we are reconciled to God through Jesus Christ. So ano man yung kasalanan natin, pinagsisihan natin, tinanggap natin si Jesus Christ na siya yung namatay on our behalf, you are already reconciled. Amen. Amen po ba? Sino nakakalapit na ng freely sa Panginoon? Kapag lumalapit ka na sa Panginoon, di ka na nahihiya. Pag lumalapit ka sa prayer, alam mo na naririnig ka na ng Panginoon. Amen po ba? Wala na yung parang, hindi ako makalapit, makasalanan ako. Yung mga ibang ini-invite ko nga sa church, sabi nila, hey, naku, makasalanan ako, baka masunog ako doon. Attend lang ng church, masusunog. Ang dami naman natin, hindi pa naman tayo nasunog, ano? Attend tayo, gumaganda pa nga. Bakit? Pag dumadalo ka sa church, ang nasusunog, yung mga pangit, yung mga gross, yung mga hindi maganda, gumagwapo, gumaganda, ang nag-church. Amen po ba? Kasi yung Word of God ang nagpapabago sa atin. Habang dumadalas ka sa church, lalo kang bumabata. Amen po ba? Lalo ka nagiging, parang nung una ka umaten, mukha kang, parang yung edad mo, hindi yun yung edad mo. Kasi punong-puno ka ng problema, depresyon, lahat-lahat na. Pasan mo ang daigdig nung umaten ka sa church. Amen po ba? Pero nung habang tumatagal ka umaattend sa church, posturang-postura ka na, tapos lagi ka na nakangiti. Bumabata. Sino nakakaintindi? Totoo ba? Nung umattend ka sa church, parang bibigay ka na sa mundong ito. Gusto mo na lang mawala sa mundong ito. Pero when you started to attend the church, nagkaroon ka ng pag-asa. By the way, naalala ko, dala ko itong alam niyo po ba, itong Hope na inuman ko na to, disposable to, pero hindi ko dinidispose. Binili ko po ito sa Australia. At alam niyo po, sa Australia lang po ito mabibili kasi it's still water from Australia. Bakit ko ito pinopromote? Ganun eh. Kasi hindi ko ito mabili dito, pero there's hope. Amen. Alam mo yung hope. Hope na tuwan-tuwa ako kasi may hope. Amen. May hope sa Panginoong Jesucristo. Amen. He is the hope of glory. There is hope in Jesus. Kaya actually mamahaling tubig ito pero binibili ko hindi for the sake of kundi may implication sa akin 'yon. Parang may impact sa buhay ko na hindi ka lang umiinom ng tubig kasi ang ganda ng concept. Sabi ko, parang Kristiyano yata ang may-ari kasi una, Jesus is the water of life. Tapos, yung pinangalan pa nila sa bote is hope. O, di ba? Di ba? Kaya sabi ko, wow, ang sarap nung umiinom ka na naalala mo si Jesus yung water of life. Tapos, may pag-asa pa kay Kristo. Amen. O, di ba? Kung depressed ka, makakita ka ng bottled water na hope. Parang, wow, may pag-asa. O, di ba? So, tuntua ako. And the Lord is so good. Amen. Kaya, alam niyo yun, ang sarap ng pakiramdam na nakilala ko ang Panginoong Jesus. Sino nag-i-enjoy sa presence ni Lord? Ang sarap sa presence ni Lord. And alam niyo, nung kinakanta natin kanina na yung King of Kings,
will prepare the way of your return. Kasi si Jesus ay King of Kings. King of Kings. Maraming hari sa mundong ito, pero only Jesus is the King of all kings. Ibig sabihin, kahit na sino pa yung hari sa mundong ito, merong higit pa sa kanila at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya na King of Kings. Iniwan niya ang pagiging hari niya. Nagkatawang tao. Kinuha yung ating mga kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo. Grabe. He took the penalty of our sins. The King of Kings, because He cannot afford to see you go to hell. Ayaw niya na ikaw at ako ay mapuntang impyerno. Kaya kung meron dapat tayong paglingkuran, the King of Kings. Kung meron tayong paglilingkuran, siya na hari, napakataas ng posisyon niya, pero nagpakababa para ikaw at ako ay mahalin. Dahil hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo. That's the penalty of our sins. Pero Jesus Christ, He gave us the freedom sa penalty ng kasalanan natin. Do you understand the weight of what Jesus did for you? So when He sets you free, you are free indeed. Hallelujah. Huwag ka nang babalik sa kasalanan. Huwag ka nang babalik doon sa umalipin sa'yo. Magpasakop ka sa Panginoong Jesus and gawin mo yung nararapat. Amen po ba? Hallelujah. Romans 6:23, ito yung sinabi ko kanina, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo. Pero Jesus Christ gave us His life as a gift para ikaw at ako ay mabuhay. Kaya alam nyo, kaya nagkaroon ng freedom or independence ang Pilipinas, maraming hero na nagbuwis ng buhay para lang ang bansang Pilipinas ay lumaya. The blood of the martyrs, sila yung mga heroes natin. May iba, they fought with yung Bolo, Andres Bonifacio. Yung iba, they fought with writings. Quiet lang pero malakas ang dating, si Rizal. Maraming mga heroes tayo na dinideclare because they fought for our nation para magkaroon ng independence. Pero tayo, ang kaisa-isang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoong Jesus because He fought for our lives para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen. Para tayo ay maging ligtas and we have eternal life. Do you understand the weight of the message? Romans 8 verse 1. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya po wala na po tayong condemnation. Pag si Satan kinokondem ka niya, dati ka naman. Dati yon, hindi na ngayon. Satan will accuse you. Every day ina-accuse ka niya. Ikaw yung ganito, hindi na ako ngayon. Tinanggap ko na ang Panginoong Jesucristo bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. I have new identity in Christ. My identity, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako mamamatay tao, hindi na ako babaero, hindi na ako sugarol, hindi na ako chismosa, hindi na ako palengkera, hindi na ako lahat-lahat na hindi ko alam kung ano pa sasabihin na, hindi na ako yon. Kasi Jesus Christ died on the cross para sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Pero magpatuloy tayo. Sabi, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Huwag na po tayong lumakad sa laman. Dahil ang laman ay influenced by the enemy. But we will walk in the Spirit because Jesus Christ has given us the Holy Spirit to guide us into all truths. Hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Amen. Amen po ba?
Wow! That's why this is good news. The good news and the gospel is good news na pinapakilala natin sa buong mundo that Jesus Christ died for us sa ating mga kasalanan. Ganun kasimple ang good news. Hindi na tayo yung mapupunta ng impyerno. Tayo na po ay magkaroon ng eternal life, kapiling ang Panginoon. Because the hell is intended for Satan only and his cohorts. Lahat ng ablipores ni Satan, yung mga anghel na nagrebelde sa Panginoon, 1/3 rebelled kasama ni Lucifer, sila yung mapupunta doon. At yung mga false prophets, yung mga false teachers, yung hindi nagtuturo ng tamang katuruan, sila yung mga mapupunta. Pero ikaw na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? So ano pa? Freedom from the power of sin. Kanina, penalty. Ano yung penalty ng sin? Kamatayan. Ngayon, freedom from the power of sin. Kasi may kapangyarihan ng sin sa buhay natin kung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon. Actually, alipin tayo ng kasalanan. Hello? Nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, basahin po natin, sin often enslaves us to habitual behaviors, worldly desires, and destructive cycles. Jesus replaces this slavery with the ability to choose righteousness and abide in His Word. Amen. So, si Satan, in-enslave niya tayo sa habitual behavior. Yung nakasanayan mo na kasi, hindi mo na matanggal sa katawan mo. Nakasanayan mo, inano ka ng kaaway, he enslave you, yung worldly desire. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi, ikaw lang yon. Si Satan, in-enslave ka sa mga habitual behaviors, worldly desires, destructive cycle. Alam niyo, ang bisyo destructive yan. Cycle yun sa buhay mo. Parang part na yun. Hello? Minsan, yung mga pag-inom-inom, cycle yun sa buhay mo, part yun ng, parang ano na yun, parang hindi mo matanggal sa sistema ng buhay mo, yung mga bisyo na yan. And you need a savior. You need someone to help you. Kaya nga ang mga care group natin, babae-babae, lalaki-lalaki. Kung ang problema mo, halimbawa, tabi-tabi po, ay, halimbawa yun, destructive cycle, yung pag-inom, yung paninigarilyo, pambababae, ano pa yan, may care group tayo para mag-alaga sa'yo. Amen po ba? Marami na po tayo sa care group na naiayos ang buhay. Yung dating namumuhay sila na nagsasama pero hindi kasal, na ipakasal na natin sila. And alam niyo yun, nagkakaroon ng nag-aayos ng buhay. Amen po ba? Inaayos ang buhay because we know that hindi tama. Amen. Destructive cycle kapag inaalaw na lang natin na tama ang mali. Hindi. Kinokorek natin. Are you with me? Sino naniniwala? The church is really good, doing good. Bakit? Inaayos ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, freedom from the power of sin. Yung kapangyarihan ni Satan, kapangyarihan ng kasalanan, nabi-break yan because Jesus already did the redemptive work in the Calvary. So ikaw, pagka gumagawa ka ng mali, inaayos mo. Naalala ko noon, listen to me carefully, kapag ka nag-example ako at kung tumatama sa buhay ninyo, huwag niyo sasabihin si Pastora, ako yung pinipreach niya. Hindi There was one, wala na siya dito, there was one, tinago niya yung kanyang kwento. Pero alam niyo, the Lord is so powerful kasi mahal na mahal siya ng Panginoon. Alam niyo, very passionate din siya maglingkod kay Lord, pero hindi niya pwedeng iwan yung kanyang kinakasama. Meron pala siyang relationship. Single naman siya, pero may relationship siya and they're not living a good life. They're not living a marriage life. Kumbaga, taga rito, tas siya, gustong-gusto niyang hiwalayan, pero hindi niya magawa. Alam mo yun, hirap na hirap siya. But God made a way para maghiwalay sila. And sabi niya, umiiyak siya habang nagkukwento siya sa akin, Pastora, alam mo,
hindi ko alam kung paano kami naghiwalay kasi kung ako lang hindi ko kakayanin. Masyado siyang in love dun sa tao pero alam niyang mali. Uma-attend siya ng church, nag-join siya sa church pero hindi niya maikwento na meron siyang alam niyo, ibang lifestyle. Pero deep inside nadudurog na siya. Gusto niya nang sabihin sa akin, gusto niya nang sabihin sa Panginoon. Sinabi lang niya nung naghiwalay na sila. At umiiyak siya dahil hindi niya kaya, pero sabi niya, Pastora, napakabuti ng Diyos. Hindi ko siya kayang hiwalayan, pero si Lord ang gumawa ng paraan para maghiwalay kami. But all those years, uma-attend siya sa church, nagpapatuloy siya, wala po kaming alam sa church nung pamumuhay na ginagawa niya. But the Lord is faithful. And alam niyo kung ano nangyari? God gave her a husband, ikinasal natin sila, and nakaka-bless. Kasi isipin mo yung buhay na ni-rescue siya ni Lord mula sa isang pangit na sitwasyon. And kahit ngayon, kahit very thankful siya sa Panginoon, they were born in the house. Pareha silang mag-asawa dito nakakilala sa church natin. And alam niyo, naging leader din natin sila. Nabibless ako kasi ang ganda ng kwento nila. And siya mismo, kahit kapag nagli-lead na siya ng worship, nabibless ako sa kanya. Kasi alam ko kung paano siya hinugot ni Lord sa kadilingan tungo sa kagilagilalas, niliwanag ng Diyos. And alam niyo, very powerful ang testimony niya kasi nakaka-bless. Amen po ba? Dahil she got freed from the power of sin. Amen po ba? Kinikwento ko, hindi ko hiningi ang kanyang permission para i-share kasi kinikwento naman niya yung buhay niya na talagang the Lord is so good. She's very humble woman of God. So mga matagal na rito, alam niyo na kung sino siya. But she's really a beautiful woman inside and out. And God loved her so much. Amen. Binigyan siya ng napakagwapong asawa. Sabi ko nga, mukha silang showbiz mag-asawa. Ang ganda ng babae, ang gwapo ng lalaki. Amen. So, basahin po natin John 8:34-36. Si Pastora talaga, parites. Ano? Hindi. Truth. We give God the glory. Amen. John 8:34-36. Jesus answered them, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Amen. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen. So, ito sabi ni Lord, whoever commits sin is a slave to sin. When you commit sin, you're a slave to sin. Ibig sabihin, hawak ka sa leeg ng sin. Are you with me? Naiintindihan niyo ako? Kapag nagkakasala ka, hawak ka sa leeg. Kakaray-karayin ka, dito ka. Alo, ikaw naman, slave ka eh. Sunod-sunod ka lang. Naiintindihan niyo? Sino na-imagine nyo yung kasalanan nyo at yun yung kasalanan nyo na that sin brings you here, brings you there. You're a slave to sin eh. Hindi ka makalaya. Hello? Pero praise the Lord. You are a son of God. Bakit? Inako ka na. Inako na ni Lord yung at ginawa na tayong mga anak niya. We're calling Him Abba Father. Bakit? Kasi pinalaya na tayo ni Jesus sa lahat ng kasalanan na. Amen po ba? Nagkakaintindihan? Praise the Lord. Thank you, Jesus, na matapos na ako. Pangatlo, kanina, freedom from penalty of sin, freedom from power of sin. Wala ng power ang kasalanan sa buhay mo. Number 3, freedom from shame and the fear of death. Ayan. Sa totoo lang, ang kasalanan matapos kanyang ibaon sa kasalanan, kahihiyan ang dinadala niya. Ayaw mong tumingin sa mga tao kasi may ginagawa kang kasalanan. Shame. Si Adan at si Eve sa Garden of Eden, nung una, free pa silang maka-wander sa garden. Pero nung
alam nila na kinain nila ang pinagbabawal na fruit ni God. Nung hinahanap na sila ni God, noon nag-uusap sila ni God freely. Pero nung hinahanap na sila, nagtago na sila. Sabi, sa Adam, nasan ka? Tapos nagtago. Sabi niya, bakit ka nagtatago? Nahihiya ako, hubad ako. Ba't mo alam na hubad ka? Kinain yung pinagbabawal na fruits. So alam mo yun, pumapasok ang kahihiyan sa buhay, pumapasok yung natatakot, uy, andyan si Pastora, uy, tago nyo ako, andyan si Pastora. Bakit? Nasa lugar ka na hindi karapat-dapat. Kaya, tapos biglang si Pastora nadaan, hala, si Pastora yun, itago nyo ako. Kasi nasa isang lugar na hindi karapat-dapat. Nagkakaintindihan tayo. May isang, tayo noon naglalakad siya, biglang natakot. Kasi yung kamay pala niya ay, naninigarilyo siya. Hindi ko naman alam biglang natakot. Tinago niya yung niya. Pastora, sabi niya, pero takot na takot, nanginginig kasi saktong, malay ko ba, hindi naman ako, kumakalat lang naman ako sa Good Idea dahil doon ako nakatira. Natatakot, tinago niya yung hawak niyang, are you with me? Yung shame, bakit ka natatakot? Bakit ka parang natataranta kapag ka nakakakita ka ng mga kapatiran? Hello? Nagkakaintindihan tayo? O, diba? Nakiki-holding hands ka sa kaaway, tapos biglang dumaan yung kapatiran na magugulat ka. Hello? Shame. Past mistakes can cause lingering guilt and shame. Kasi nga, yung kasalanan mo in the past that brings guilt and shame. But true freedom means removing that heavy burden and replacing fear with the confidence of eternal life. Bakit ka matatakot sa kamatayan? Bakit ka matatakot? Pagka namatay ka, kasama mo si Lord. Nagkakaintindihan tayo? Nung nagkaroon ng madaling araw, ang lakas pagkayanig. Hello, natatakot ka ba? Pero alam niyo, pagka dumating ang death sa buhay natin at may Kristo ka sa puso mo, ano ang mangyayari sa'yo? Glory to God. Meeting face to face sa ating Panginoon. Amen po ba? So wag tayo matatakot kasi may Kristo ka na eh. If Jesus Christ owns your life, hindi ka na natatakot. Amen. I mean, natural na nagkakaroon tayo ng kaba, pero biglang maiisip mo, thank you Lord. I'm safe in the hands of God. Whether nasa Bahrain tayo, nasa Pilipinas tayo, kung ano man ang mangyari, to live is Christ and to die is gain. Kay Kristo tayo gigising. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 2:14 and 15. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear and death were all their lifetime subject to bondage. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen. In-overcome niya ang death, and then nag-resurrect po ang Panginoon. So, alam niyo yun, death, where is your sting? Saan ang kamandag ng kamatayan? Dahil si Jesu Kristo, kinangker niya lahat. Kinangker niya sa cross, yung kamatayan, and on the third day, nag-resurrect ang Panginoong si Kristo. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Ang simple lang po nung kumbaga, buhay ni Jesu Kristo na pinag-aaralan natin and i-apply po natin sa buhay natin. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus, siya ang kaligtasan natin, babaguhin niya tayo. Yes, nung tinanggap po si Jesus sa puso mo, ang dami mo pa rin pangit na ugali, ang dami mo pa rin nakagawi ang kilos na parang sasabihin, Kristiyano ba yan? Bakit Opo, hindi pa po tapos si Lord sa atin. Binabago niya tayo araw-araw. Yun yung tinatawag na sanctification. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, ginastify niya yung kasalanan natin. Araw-araw nagkakasala tayo. Kaya nga araw-araw lalapit tayo sa Panginoon, hihingi ng tawad. Araw-araw, Lord, patawarin mo po ako. Till that time, yung spiritual muscles natin lumalakas, and then mapagtagumpayan natin ng totally and completely yung kasalanan na yon. Amen po ba?
Amen po ba? Praise God. So as a church, as a family, let us help one another overcome our sin and yung mga pangit na pamumuhay natin. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo? Pinalaya ka ng Panginoon? Hello, mabuhay ka ng malaya. Amen. Huwag ka nang babalik sa ng kaaway. Kumbaga, alam mo yung posas. Tinanggal na yung posas sa'yo. Nakalaya ka na. Act like, mag-act ka na, malaya. Hindi yung parang hindi ka makagalaw kasi kala mo nakaposas ka pa. Hindi, pinalaya ka na ng Panginoon. Amen. Kaya pati pag-worship mo, mag-worship ka, ibigay mo yung todo. Bakit? Hindi ka na nakatali, hindi ka na nakatanikala. Pinalaya ka na ng Panginoon. Malaya ka magpuri, malaya kang sumayaw, malaya kang sumigaw. Dito sa church, nagsisigawan tayo. Bakit? Malaya tayo eh. Walang pumipigil sa inyo to worship the Lord. You want to bend your knees, you want to jump up, amen? You want to dance, gawin mo kung ano yung masaya kang gawin. Kasi ang Panginoong Jesucristo, pinalaya ka, amen? So when you worship the Lord, worship as like you're already freed. Wag yung worship na nakaganon ka, parang feeling mo hindi ka pa malaya. Hello? Just let it go. Amen. Gumalaw ka, ibigay mo ang todo mo kasi pinalaya ka ng Panginoon. Amen. True freedom is not found in doing whatever we want. Malaya ako, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Malaya naman pala ako, hindi po yun. It is found in the power to do what is right through Jesus Christ. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Yun yung tama. Yun yung gawin mo. Malaya ka maglingkod sa Panginoon. Malaya ka mag-commit sa ministry. Pastora, gusto ko maging part ng music team. O, di ba? Mag-commit ka. You have the power to do what is right. Maglingkod ka sa Panginoon kung saan mo gusto. Amen? He has freed us from the penalty of our pasts. Pinalaya tayo sa penalty ng nakaraan. Amen? The power of our daily sin, pinalaya na tayo. Yung araw-araw nagkakasala tayo, pero pinalaya. Kumbaga yung kapangyarihan ng kasalanan natin ay binrake na po ng Panginoon. Kaya huwag ka nang babalik doon. Sabi mo sa katabi mo, huwag nang babalik. And sabi, paralyzing fear of the future. Pinapaparalyze na yung fear mo. Natatakot ka, ang dami mong takot. Paano pag mapunta ako ng impyerno? Ayoko pa ngang mamatay. Natatakot akong mamatay, baka mapunta. Huwag kang matakot mamatay. Kasi may kinuha na ni Kristo yung penalty ng kasalanan mo. Magpatuloy ka na lang na mabuhay na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Let us abide in His Word. Walk in His truth. Amen? And live out the glorious reality that we are prisoners no more. Hindi ka na prisoner. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Sino naiintindihan pag sinabi kong prisoner? Sino at some point sa buhay nyo nakaranas kayo na napunta ng kulungan dahil pumasyal kayo sa nakulong? O kayo mismo ay na-experience nyo ng mga kabataan ninyo na nakulong kayo sa saganang kasalanan nyo naman talaga. Hello, sino naiintindihan ako? Huwag na magtaas ng kamay. Pero naiintindihan nyo ako. Kasi pumupunta ako sa prison cell. Nagmi-minister ako sa kulungan. Nagpe-pray ako sa kanila. And alam nyo yung pakiramdam na ang mundo mo masikip kasi nandun ka lang sa kulungan. Bawal ang telepono. Alam nyo, ang first na telepono ko, galing sa kulungan. Binigay nung nakakulong. Kasi bawal ng telepono sa kanya, nasa warden, di wala akong telepono. Ang blessing ko, ang una kong telepono galing sa kulungan. O, di ba? Pwede palang bigyan ako ng telepono ko. Wala akong pambili ng telepono. Yung nakakulong, sabi niya, Sister Enel, meron akong telepono doon. Ano ba yun? 5110 ba? 3210? Hindi, yung malaki ng konti. Mahaba ng konti. Basta, kasi yung 3210 maliit. Yung mahaba ng konti. Mas mababa ng konti sa 3210 yun eh. Mahaba-haba eh. Purple. 5110 yata. Alam niyo yun, nakakatawa kasi
Hindi ako makabili ng telepono ko. Pero yung nakakulong, may telepono at sabi niya, sayang naman yung telepono ko, nasa warden. Kunin ko na lang, tas ibigay ko sa'yo. Pero yun, kumbaga sa na ipuslit niya ang telepono. Bawal ang telepono. Kaya kesa naman nagkakasala siya na ipuslit niya ang telepono niya, binigay na lang sa akin yung telepono. So saan ako nagkaroon ng blessing ng telepono? Kulungan, no? Diba? Kasi listen to me, when you do the ministry, God will bless you through the ministry. So, nagpi-prison ministry ako. Nag-share ako ng word sa prison. O di may telepono ako sa presohan. Nagkaroon ako ng telepono na naging blessing sa akin yun ng mahabang panahon din. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ni Lord, hipuin kahit yun nasa kulungan para i-bless ka. Sometimes may pinapadala sa akin na pera from the family kasi may hearing sila, minsan 1,000. Dadalhin ko sa kulungan, iaabot ko. Sister Inel pantawag sa akin, Sister Inel, sa'yo na ang 200. O, di ba? So, mahirap, wala po akong, wala akong trabaho. Full-time ako sa church, minister. Magkano lang yung natatanggap kong love gift. So, yung 200 na yun galing sa kulungan. Praise the Lord talaga yun. Alam mo yung parang, praise the Lord, nagkapera ako. Alam mo, ganon. Pero, eto na masasabi ko sa inyo. Sa mga Bible study ko, pag nag-Bible study ako, may cold store yung Bible study ko. Pag uwi ko, may pansit canton, may toothpaste, may sabon. Buhay na naman si Pastora. Alam nyo yun? Nag-harvest sila ng, kapis. O kaya yung, yung mas malaki doon. Meron ako. May ulam na kami. Mga ganon. Anyway, nakaka-bless si Lord. Those were my humble beginnings as a minister ng Panginoon. Pero yung faithfulness ko, nakita ni Lord, pinromote ako ni Lord sa Bahrain. And alam niyo, nakikita ko yung kapangyarihan ni Lord sa kulungan. Whenever I share and I bless them with the word of God, susunod na linggo lalaya yung isa. Susunod na linggo may lalaya. Are you with me? Sunod-sunod yung lumalaya. Because they put their faith on the word of God. Tapos iyakan na lang kami kasi nakita nila yung I partner with them during the times na nasa kulungan sila. And nung mga lumaya sila at nasa Pilipinas pa ako, nag-meet up, yung isa na-meet up ko, yung isa sabi niya, Pastora, kapag ka ikaw ay, magiging worship leader mo na lang ako kasi maganda ang boses niya. Tuwing nag-gather kami sa kulungan, siya yung isa sa mga kakanta. Sabi nga niya sa akin, basta pagka ako'y lumaya, isama mo ko, worship leader ako. Pero ngayon nakalimutan ko na yung pangalan niya, nakalimutan ko na lahat. Hindi ko na alam, sana mag-connect sila sa akin. But I want you to know na yung dati na nakakulong ka, wala kang magawa. Yung isa nga anak ng mataas ang posisyon sa military. Lagi siyang nilalabas ng tatay niya. Dumating sa point hindi na kita kayang ilabas. Sabi kasi medyo mainit na ang mata. So, medyo, sabi, mabubulok ka ng konti sa kulungan. Siya yung na-minister natin and nakalabas din naman. Kaya, may kaya sila. Alam niyo yun, mararamdaman yung prison na yan, hindi ka na nakapreso sa kasalanan. Amen po Hindi ka na nakapreso sa kasalanan. Ang hirap kumilos kapag nasa presohan, di ba po? So you're no longer imprisoned by the sin that you have committed because Jesus Christ had paid for you. Amen. You are sons and daughters of the King. Tumayo ang lahat ng nananampalataya na siya'y pinalaya na ng Panginoon. Amen. Sino naniniwala pinalaya ka na ng Panginoon? Thankful ka ba sa redemptive work ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Kung ikaw ay nagpapasalamat, kung ikaw naiintindihan mo yung estado mo ngayon, na ikaw ay makasalanan, pero salamat sa Panginoon, pinalaya niya ako. Higit pa sa celebration ng Independence Day ng bansa natin, yung i-celebrate mo yung Independence Day mo na pinalaya ka na ng Panginoong Jesucristo mula sa clutches ng kaaway.
Pinalaya ka ng Panginoong Jesucristo mula sa penalty ng kasalanang nagawa natin. Pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan na umalipin sa atin noon. At pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo sa kahihiyan, even sa kamatayan. Yung takot na tayo mamamatay dahil sa mga kasalanang nagawa natin. Pinalaya tayo ng Panginoon. And so today, let us just enjoy the freedom that God has given us. And kapalit ng freedom na to, ano yung i-commit natin sa Panginoon? Will you commit your life to Jesus? Siya na nagpalaya sa'yo. Kung paanong yung genie na nasa bottle, kapag may nagbukas ng bottle at pinalaya siya dun sa bottle na yon, sabi niya, you are my master. You are my Lord, pinalaya mo ako sa matagal na pagkakalagay sa isang bote. Hingin mo kung ano yung gusto mo gagawin ko. I am your servant or your slave. Tayo din po, dahil pinalaya tayo ng Panginoon, marapat lang na i-acknowledge natin ang Panginoon sa buhay natin. At sabi natin na, Panginoong Jesus, salamat niligtas mo ko. Salamat, inako mo ang penalty ng aking kasalanan. Salamat, binrake mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ko. Salamat, tinanggal mo ang kahihiyan sa buhay ko. At Lord, di na ako natatakot ngayon. Kahit ang kaaway, lagi pa niya ako i-accuse sa mga nagawa kong kasalanan. Panginoong Yesus, Ikaw ang kasama ko. Kailanman di mo ko iiwan na pababayaan. Let us just be thankful to Him. Lord, we're forever thankful. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa mundong ito, Lord, kundi Panginoong Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Thank you for the freedom that you have given us. Thank you, Lord God. And when the sun sets free, we are free indeed. Hallelujah. Thank you, Jesus. I-enjoy po natin ang freedom na binigay sa atin ng Panginoon. Malaya tayo, pero malaya tayo para gawin ang kalooban ng Panginoon. Babalik ka pa ba dun sa nang-alipin sa'yo na kasalanan? Kung alam mo naman na may Panginoong Jesucristo na nagmahal sa'yo at ginawa ang lahat para ikaw at ako ay maligtas. Today, I just declare, sin, you have no power over us. Sin, you are totally and completely defeated. Sin, you are exposed. Sa church na to, we expose the work of the enemy. And let the glorious presence of the Lord Jesus Christ reign in this place, reign in our lives. Hallelujah. And we will prepare for the coming of our King Jesus. We will prepare the way for the coming of our King Jesus. Lord God, ihanda mo ang aming mga pusong maglingkod sa iyo. Ihanda mo ang aming mga pusong maging thankful sa iyo, Panginoon. Na tunay nga, hindi lang namin pinaglilingkuran ng isang hari na ordinaryo, but we are serving a glorious King. Hallelujah. Marami pong salamat sa oras pong ito. Lord, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, paggalang at pagsamba in the name and in the majestic name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Malaya ka. Tignan mo nga yung katabi mo. Ngiting pinalaya ba? Ngiting pinalaya ba? Amen po ba? Naintindihan po ba yung topic? Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Amen. Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon.